Hindi pa naman tag-ulan. Subalit, tumataas ang kaso. Galing sa kagat ng insekto. Pero ang tinatamaan ay libo-libo. Isa ang lamok sa may pinakamaraming napapatay na tao sa buong mundo kada taon. Hindi natin dapat ismulin ang insektong ito dahil sa isang kagat lang ay maaari ka nitong magupo o kaya ay humantong sa kamatayan. Alam nyo ba na kalahati ng populasyon ng tao sa mundo ay nasa panganib na magka-dengue? Ang sinasabi dito ng World Health Organization noong 2024, nasa 100 hanggang 400 milyon lang naman ang aktwal na nabibiktima ng ganitong sakit. Sa bilang ng kaso ng dengue sa Pilipinas, makikitang mas mataas ito ng 56% sa unang 6 na linggo ng taon kumpara noong nakaraang taon sa parehong panahon. Pinakamarami sa Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. Ang Quezon City nga ay nauna nang nagdeklara ng dengue outbreak. Sa panayam nga ng team sa Epidemiology and Surveillance Division ng lungsod noong February 19, sinabing mahigit na sa 2,000 ang kanilang naitatalang kaso at 11 na ang namamatay. Ang pinakahuli ay isang 4 na taong gulang na bata. Para ma-refresh tayo tungkol sa sakit na dengue, ito ang sabi ni Dr. Rolly Cruz. Nagmumula ito sa tinatawag natin dengue virus, no? Sa nakikita natin sa mosquito. So, ang nagdadala nito ay ang dengue mosquito. Kung ang isang taong may sakit na dengue, nakagat siya ng isang Aedes aegypti na lamok or dengue mosquito natin, pwedeng makuha ng dengue mosquito na yon yung virus na dengue virus, no? At pwedeng maikagat ito sa ibang tao at yung makakagat niya ay magkakaroon din ng infection or ng virus. So nakakamatay ito, no, pag yung napapabayaan. Majority naman ay nakaka-recover, pero para doon sa mga bata, no, sa mga namatay sa atin ay age. Most of the cases ng deaths ay mga minors, no, 17 years old pababa, no. So delikado ito sa mga sobrang bata at saka doon sa matatanda, no. So kasi sa bata may immune system. Doon sa mga matatanda na at mayroong mga ibang sakit ay mahina rin yung kanilang immune system. Pero bakit nga ba mataas ang kaso ng dengue ngayon? Di naman panahon ng tag-ulan. So, totoo, no? Medyo unusual sa ganitong panahon na dapat ay mababa yung kaso ng dengue natin. So, nakikita natin ito dahil sa madalas pa rin na pag-ulan, no? So may naka tayong ulan, hindi siya tumitigil simula nung magsimula yung taon na ito. So yun ang nangyayari ay napupuno uli ng tubig yung mga breeding sites natin. So ibig sabihin nun, nakapangitlog uli yung mga lamok, yung mga adult mosquito at nakakapag-multiply sila na madami. Unfortunately, may dala-dala silang dengue virus, no? So pag may nakagat, ay sigurado mahawa ito ng dengue. Ang 7 taong gulang na anak ni Nikki May na taga Binangonan, Rizal ay nalagay sa peligro ang kanyang anak dahil sa sakit na dengue nito lamang Pebrero. Nag-umpisa rin ito sa simpleng lagnat lang hanggang sa nadagdagan pa ng ibang sama ng pakiramdam sa katawan. Nung sinundo ko po siya sa school, sabi niya po is masakit daw yung ulo niya. Yun lang po yung una niyang sinabi. Tapos pagod daw siya. Pag uwi po namin dito sa bahay, kinakain ko lang po siya saglit. Kasi wala po talaga siyang gana. Pero pinilit po namin. Hindi siya gumagala. As in, hindi po siya gumagala talaga. Hindi po sila gaya ng ibang bata na alagala. Dito lang po sila sa loob ng bahay. Kaya nagtaka kami kung saan niya na yung lagnat. Pinainom nila ito ng paracetamol pero pagkalipas lamang ng ilang oras ay bumabalik din agad ang lagnat. May kasama na po siyang pagsusuka. Tapos nagtatai na rin siya. Dinididma pa rin namin siya kasi nawawala naman siya ng konting langis. Hanggang sa hindi na bumaba ang lagnat kahit patuloy ang pag-inom nito ng gamot. Saka na po namin siya tinakbo sa hospital. Nung tinakbo namin siya ng hospital, mga linggo na po. So inabot pa po ng 4 days yung pagtitiis niya ng 2 days lang po, 1 day lang po yung pagtitiis niya sa sakit ng tiyan. Tapos yung lagnat niya is 4 days. So doon po namin na-kumpirma na may dengue siya kasi hinintay pa po namin yung laboratory. Nagka-positive po siya. Sinabihan na po kami ng doktor. Nasa critical na condition na yung anak namin. Pumapasok na siya doon sa critical. Kasi yung paglobo ng tiyan niya is hindi na humuhupa.
Buti na lang ay nakayanan ng katawan ng bata na labanan ng dengue at sa ngayon ay nakauwi na ito ng bahay. Samantala may iba't ibang pamamaraan naman na ginagawa ngayon ang mga lokal na pamahalaan kontra dengue. Sinusuyod ang mga lugar at bagay na maaaring pamahayan ng lamok gaya ng mga gulong at basyong container. Nagsasagawa din sila ng fogging. So there's a massive chemical control ang ginagawa natin doon. So dapat ito ay masundan ng search and destroy, no? Magsa-search and destroy tayo, tanggalin natin yung pinamumuhayan ng lamok kasi yung mga may itlog dyan, in a span of 5 to 7 days, magiging lamok na yan. So kailangan tanggalin natin yun, para hindi na maging lamok yung mga kiti-kiti na nandun. Ang Barangay Batasan Hills sa Quezon City, pinag-iisipan pa kung gagawin nilang uli ang pagpapakawala ng mga palaka dahil isa sa mga kinakain nito ay lamok. Sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong ay sinimulan ang pagbili ng mga lamok noong February 19. Well, yung ating pong ginagawa ngayong pagkakandak ng may piso sa mosquito, sa ngayon po ay meron po kami, karamihan po mga kiti-kiti, ibig sabihin yung mga itlog to na naging kiti-kiti at pagkatapos nun ay magiging lamok na siya after a week. So sa ngayon medyo madami-dami rin na magbigay. May nagbigay ng isang ordinaryong tao, nasa isang timba, ibig sabihin talagang nasa bahay lang niya to, na meron kami na bilang na 45 na kiti-kiti. Ang kapalit po nito ay meron siya 9 pesos kasi for every 5 pieces is 1 peso. Meron naman dito, meron siyang 15, may 20, may 45. So, depende sa corresponding niya. Basta 5, meron kang piso. Pero yung ating mga BHW, sila po yung talagang assign ng ating local government, ng ating city health, na naglalagay ng mga OB trap nito sa mga kabahayan. At itong OB trap na to ay nilalagyan ng malinis na tubig. Tapos ito po ay nilalagay nito, ang purpose po nito ay maging pangitlugan ng ating pong mga lamok. And after a week, kapag nakita nila, i-harvest po nila, lalagyan po nila ng ganitong powder para pag nilagyan nila ng powder to, ito yung para hindi na maging lamok at manatiling kiti-kiti na lamang po siya. So dahil sa ang ating mga BHW ay marami na silang harvest ngayon, nakakuha sila ng 150 na mga kiti-kiti, 150 pieces. So meron silang 30 pesos na reward. Pero marami pa po silang mga i-harvest, babalik lang ulit sila para nang sa ganon sila yung mga kiti-kiti girl na magpapalit dito sa amin po sa barangay. Kaya ang ganda ho nitong programa dahil hindi naman po ito para hikayatin yung tao na mag-breed or mag-alaga ng lamok, kundi magkaroon ng awareness na ang barangay natin, ang ating pong ginagawa ay para sugpuin yung dengue, na kung saan very alarming dahil sabi nga tumaas yung cases ng mga dengue sa iba't ibang syudad, and ayaw kung mangyari na ang Mandaluyong, baka dumating na magkaroon ng deklarasyon tapos barangay ko ang pinakamalaki na napakaraming tao na ako yung dahilan ng pagkakaroon ng dengue outbreak dahil sabi ko nga sa dami ho, sa dense populated yung aking barangay, mas maganda na gumawa ko ng mahakdwangin. Bagamat yung ating mga netizen, yung ating mga bashers, sabi nila, hindi maganda yung ginawa ko, hindi pinag-isipan. Ito po yung pinag-isipan ko ng maigi. Hindi po ito forever na gagawin ko. Ito po ay pansamantalang programa para lang matulungan natin yung national government, yung LGU and barangay na mapababa yung cases ng ating dengue. And once na bumaba ang dengue cases, pwede ko nang tanggalin pansamantala yung programa. So yun po ang purpose nun. Hindi para hikayatin na mag-alaga ang ating mga kababayan. Well, pag unang pagpasok nila dito, ay ililista namin, bawal po ang mga minors, sa mga may edad lang po ito, dahil prone po yung ating mga minors. So isusulat yung pangalan nila, ano address nila, ilang taon na siya para alam namin na legal age siya, ilan yung dala niyang mosquitoes or kiti-kiti, and how much yung kanyang incentives. Pagkatapos po nun, ay isi-strain namin dito. Ito yung aming strainer. Kanina, nilalagyan namin ng tissue para ibubuhos namin. Ito yun, yung kanina. Ito yung kanina, yung strainer. Tapos pang strainer, bibilangin namin isa-isa para malaman namin kung ilan ang kanyang dalang kiti-kiti at babayaran namin ng pisong halaga. Okay, kapag ang dala niya naman po ay buhay, dito namin papasok sa amin tinatawag na mosquito death chambers. So papasok namin sa loob, katulad niya, may namatay na po siya.
at nandun sa likod, yun ang kanyang magiging katapusan ng kanyang buhay, yung aming mosquito dead chambers. Pero kapag patay po, ayun, katulad kanina, meron nagdala, sabi ko kulang pa ng 2, dagdagan niya po. Kulang pa ng 3, dagdagan niya ng 3 para may piso siya. Pero ayon kay Dr. Hector Santos Jr., ang presidente ng Philippine Medical Association, mas makabubuting ang pagtuunan ng pansin ay ang paglilinis ng kapaligiran. So prevention early ay vector control. Pugsain at alisin yung mga pinagtutubuan ng mga kitikiti at saka mga mosquito na yan. Huwag na nating bilangin kung ilan yung mosquito, linisin na yan. Kasi mangyayari dyan, ang biro nga na iba. O sige, magfa-farming na ako ng mga mosquito para piso-piso yan. So makarami sila ng nakolekta, eh mas marami raw kita. Samantala mas may patayin na lang at pugsain yung mga yan. Yun lang po ang hinihiling ng mga doktor. Nanawagan din si Dr. Santos na sana ay payagan na ng gobyerno ng Pilipinas ang paggamit ng bakuna sa dengue dahil ito ay ginagamit na rin sa ibang bansa. Na-approve na ho yung second generation type ng vaccine laban sa dengue at na-approve na ho sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, Singapore at nagamit na rin ho sa South America tulad ng Brazil at hindi pa ho available dito sa Pilipinas yung second generation vaccine na yan. Nasa FDA pa ho. So hinihiling sana namin maapura na ang pag-approve niyan para magamit na ho natin. It will lessen the number of dengue deaths, no? Payo naman ni Dr. Cruz, huwag nang hintayin na lumabas ang mga sintomas ng dengue bago magpa-check up. Pinapayuhan natin lahat ng mga magulang dito sa Quezon City na pagka inyong ang anak ay mayroong nang lagnat, 1-2 araw, kailangan po ito ay mapa-check up. Mapa-check up na natin. Huwag na po kayo maghanap ng iba pang sintomas kasi minsan nag-aantay, no? Kasi ordinary na sipon lang yan, ordinary na trangkaso lang siguro. To bigyan ko lang ng paracetamol, baka okay na siya. So ang problema sa ganun kasi after 3 araw, 4 na araw, hindi nakakain yung bata, hindi na iinom, matamlay na, ayaw na kumain, ano? Tapos may sumasakit na yung tiyan, nagsusuka na, no? So ayaw natin ganun. So kailangan the earliest possible na makita ng doktor ay mas maganda po. Gusto mo bang huwag madapuan ng lamok? Narito ang safety tips na maaari nating magawa kontra dengue. Ang mga lamok na nagdudulot ng dengue ay aktibo na kumakagat sa araw. Kaya napaka-importante na bawasan natin yung panganib ng pagkakaroon ng dengue sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon sa ating sarili upang maiwasan na tayo ay makagat ng lamok sa pamamagitan ng mga sumusunod na safety tips. Unang-una, kung hindi rin naman importante ang ating pong paglabas, ay manatili tayo sa loob ng ating pong mga tahanan. And in cases na talagang kailangan nating lumabas dahil importante yung dapat po natin na gawin ay huwag po natin kalilimutan na magsuot ng mga mahahabang damit. Nang sa gayon ay maiwasan natin na mayroong exposed na bahagi ng ating katawan na maaari pong makagat ng lamok. Maaari din po tayo na maglagay ng mga mosquito net kapag tayo ay matutulog, lalo na sa mga oras na aktibo na kumagat ang mga lamok. So pangatlo sa mga dapat natin na gawin ay maaari din tayo na mag-apply or maglagay ng mga tinatawag natin na mga mosquito repellent lotion sa ating pong mga balat. So ito din po ay malaki ang naitutulong upang tayo ay maiwasan na madapuan ng mga lamok. Maglagay din po tayo sa ating pong mga pinto at sa ating mga bintana yung tinatawag po natin na mga window screen upang maiwasan na makapasok ang mga lamok sa loob ng ating pong mga bahay. Panglima, malaking tulong din po yung pagtatanim ng mga halaman na nakakataboy po ng lamok. Ang isang halimbawa po nito ay yung citronella. Napakalaking tulong din kung ating pupuksain ang mga breeding ground or yung mga lugar kung saan nagpaparami ang mga lamok katulad ng mga sumusunod. Unang-una, sa mga gutter ng ating pong mga bubungan. Pangalawa, yung mga gulong ng mga sasakyan na nakaimbak lang po kung saan-saan. Pangatlo, yung mga bote or yung mga timba na walang takip. At yung panghuli, yung mga flower vase o yung mga paso
sa ating pong mga tahanan. So yan po yung mga lugar na maaari pong maging breeding ground or nagpaparami yung mga lamok. Naririto po ang mga bagay na dapat nating tandaan upang hindi maipunan ng tubig at pamugaran ng mga kitikite ang ating pong mga bahay. Unang-una ay regular po nating linisin at palitan ng tubig yung ating pong mga flower vase. Every week, dapat po ay pinapalitan po natin ito at nililinis. Pangalawa po ay takpan po natin ng lupa, buhangin, o kaya po lagyan natin ng semento yung mga butas sa paligid po ng ating pong mga tahanan. Ganun din, takpan po natin yung mga timba, drum, at iba pa pong imbakan ng tubig. Tanggalin o kaya ay butasan po natin yung mga gulong na nasa ibabaw po ng ating pong mga bubong na ginagamit natin bilang mga pabigat sa oras po ng mga bagyo. Alisin din po natin yung mga bote, yung mga lata, at yung iba pang mga maaari pong pag-ipunan ng tubig. Ganon din po sa ating pong mga kusina, yung ating pong mga pamingganan. Linisin din po natin ito dahil ang tendency po ay ito ay nag-iipon ng tubig doon sa mga pinaghugasan natin na utensils. Pagka ito po ay pinabayaan natin, ito po ay maaaring pamugaran ng lamok. Ang mga sintomas ng sakit na dengue ay halos katulad din ng ibang mga sakit. Kaya makakabuti kung tayo kaagad ay makakakonsulta sa mga health centers o sa mga pagamutan kapag ka ang ating pong lagnat ay tumagal na ng higit 2 araw. So pag-usapan naman po natin, ano po ba yung mga dapat nating tandaan patungkol sa mga sintomas ng sakit na dengue? Unang-una, ang mga unang senyales ng dengue ay ang biglaang pagtaas ng lagnat, matinding pagsakit ng ulo, pananakit ng likod, at ng mga kalamnan at kasukasuan. Pangalawa, na dapat po nating tandaan, hindi lahat ng may dengue ay nakakaroon ng rashes kaagad-agad. Kaya huwag na natin antayin na may lumitaw pang rashes sa ating pong mga balat bago tayo kumonsulta sa ating pong mga doktor. So pangatlo po sa dapat nating tandaan, ang pasyente na patuloy na nanghihina, kahit na bumaba na yung lagnat na kanyang nararamdaman, ay hindi ibig sabihin po noon ay hindi na siya delikado or hindi na siya ligtas sa panganib. Kaya importante po na dapat ay continuously natin na minomonitor ang mga dengue patients. Ang isa sa mga severe na maaari maging epekto ng dengue sa katawan ng tao ay ang pagkakaroon ng severe blood loss. So ang epekto ng pagkakaroon ng blood loss ay nasisira yung internal organs ng pasyente dahil hindi nasusuplayan ito ng oxygenated blood. Kaya huwag na natin intayin na magkaroon pa tayo at makakita pa tayo ng mga sintomas sa pasyente na siya ay nakakaroon ng blood loss. Ano po yon? So siya ay dumudumi at umiihi na may kasamang dugo. So, aside doon sa bleeding, isa din sa mga komplikasyon ng sakit na dengue ay dehydration. Kaya huwag po natin kalilimutan para sa mga dengue patient na continuously na mag-rehydrate or continuously na painumin po natin sila ng tubig. Huwag po natin hahayaan na bumaba po yung kanilang tinatawag na urine output. Ibig sabihin po nun, pagka konti po yung kanilang ihi at talagang napakadilaw po, ibig sabihin po nun, ang pasyente po ay kulang sa tubig. At ang dehydration po, para sa mga dengue patient ay nakamamatay. Sa Pilipinas ay nasa 200 ang uri ng mga lamok. Ang lamok na tinatawag na Aedes ang nagdadala ng dengue virus. Sa mga lungsod gaya sa Metro Manila ay namamayani ang Aedes aegypti, habang sa mga probinsya naman ay ang Aedes albopictus. Sa Navotas City ay nagsasagawa ng iba't ibang pamamaraan ang mga kawani ng health office para maiwasan ang pagkalat ng dengue. Kailangan ng kooperasyon ng mga residente, kaya't sila ay sumasailalim sa mga seminar gaya ng Barangay NBBS Kaunlaran. Ipinakikilala sa mga dumadalo kung papaano nagpaparami ang lamok na Aedes aegypti. Mula sa pagiging itlog ay nagiging ganap itong lamok sa loob lamang ng 12 araw. Alam niyo yung lamok, hindi yan nangingitlog ng diretso sa tubig. Nangingitlog lang yan kung saan mayroong tinatawag na
moist or moisture. Sa Tagalog ay mamasa-masa. At ang babaeng lamok, loyal yan sa partner. Sana all. Paano loyal? Sa dami ng manliligaw niya, isang lalaki lang ang pipiliin niya. At kapag nakapili na siya ng lalaking lamok, sila ay mag-mate or magtatalik. After mating, ang lalaking lamok wala nang silbi. Ang lalaking lamok ay mamamatay na. Pero kapag siya nakapanganak na, hindi niya na kailangan ng lalaking lamok. Buntis ulit si Aedes mosquito. Sisip-sip ulit siya ng dugo. Manganganak ulit. Hindi niya pa rin kailangan ng lalaking lamok. Buntis pa rin si Aedes mosquito. Dahil kaya niyang mangitlog sa buong buhay niya, which is 1 month, kaya niyang mangitlog ng 3 hanggang 4 na beses. And based on our studies, kapag yung inang lamok ay carrier na ng dengue fever, kalahati ng aanakin niyan ay carrier din ng dengue fever. So, pwede tayo talagang magkaroon ng outbreak. Kapag siya naging lamok na, sila naging lamok na, ano una niyang hahanapin? Dugo? Mali. Ano unang lang hanapin? Ano unang lang hanapin? Pagkain. Ano ba pagkain ng lamok? Mali na naman kayo. Ang pagkain ng lamok hindi po dugo ng tao. Ang pagkain ng lamok ay katas lang ng halaman. Nasa dahon, nasa bulaklak, nasa tangkay. Lahat ng mga halaman na maninipis at merong mga tubig, yan ang pagkain ni babae at ni lalaking lamok. Tapos ang usapan. Ngayon ang tanong ni ate, bakit ngayon kumakagat si lamok? Kapag kumagat na yung lamok, isa lang ibig sabihin yan. Siya number 1 ay babae. Ikalawa siya ay buntis. Kasi yung dugo natin, yung dugo ninyo, yung mga bahal ninyo sa buhay, yung mga bata, matanda, yan ay magsisilbing protina na siya niyang gagamitin pampapakain sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang isang lamok ay kayang maglabas ng 60 hanggang 100 itlog. Lulubos-lubusin na natin. Pakikilala ko na sa inyo ng buong-buo si Aedes mosquito. Ganyan yung itsura niya, yun. Yung presence of black and white stripes sa katawan. Okay. Ngayon, anong oras siya kumakagat? Ang pagkagat niyan, hindi po sa gabi. Ang oras ng pagkagat ng Aedes mosquito, kung anong oras siya active na active sa pangagat, ay yung unang oras kapag yung araw ay sisikat. At yung huling oras bago naman ito lumubog. Nagre-rely si lamok paano kanya matetrace? Sa init na nilalabas ng katawan natin. Sa ilong, sa bibig, sa pawis. Sino madalas kagatin ng lamok? Yung mga tao na medyo balbon. Mabalahibo. Yung tao na madalas pinagpapawisan. At yung mga tao na madalas uminom ng alak. Mainit sa katawan yan. Kaya yan magiging attractant tayo ngayon sa lamok. Kung gusto nyo pa pong matuto ng first aid at disaster preparedness, maaari po kayong mag-subscribe, mag-follow, at huwag nyo na rin kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Kung gusto nyo bang magpaturo ng personal, maaari po kayong mag-request kung kayo ay pamilya, grupo, or organisasyon. Ito po'y matatanggap ninyo ng libre at walang anumang bayad. Ang advokasiyang tulong muna bago balita ng UNTV News and Rescue sa pangunguna po ni Kuya Daniel ay nakaantabay 24/7 sa mga kababayan nating nalalagay sa panganib. Kaya naman narito ang rescue operations ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa Butuan City, isang 20 anyos na estudyante ang nadatna ng UNTV News and Rescue sa kalsada sa bahagi ng JC Aquino Avenue, Barangay Imadejas, Dakong alas 9 ng gabi, February 25. Papauwi na ito mula sa eskwelahan at nang patawid na sa pedestrian lane ay bigla na lamang siyang nabangga ng isang motorsiklo. Maulan at madulas ang kalsada ang idinadahilan ng rider ng motorsiklo kaya niya nabangga ang babae. Kaagad na nakapag-assess ang rescue team sa babae na nagtamo ng hiwa sa kaliwang bahagi ng noo. Wala namang injury ang motorcycle rider. Matapos malapatan ng first aid ang sugat na natamo ng babae, inindorso na ito sa Butuan City RRMD. Sa Rizal,
Nito lamang February 26 ay isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Barangay San Juan Rescue upang matulungan ang isang babaeng nakunan. Pinuntahan ng team ang pasyente sa Bagong Silangan, Barangay San Juan sa Cainta, mag-aalas 12 ng hating gabi. Nakalabas na ang 5 buwang gulang na sanggol ng datna ng team. Ayon sa kanyang asawa, pangatlong beses nang nakukunan ang 24 anyos niyang misis. Agad na ini-assess ng rescue team ang kalagayan ng pasyente at binantayan din ang kanyang vital signs hanggang sa madala sa Cainta Municipal Hospital. Sa Maynila, kita sa CCTV video na ito ang pagbangga ng isang SUV sa poste ng LRT Line 1 station sa Taft Avenue, Corner Villegas, Santa Cruz, Manila, pasado alas 12 ng hating gabi, February 25. Matapos bumangga ang SUV sa poste, ay tumilapon ito hanggang sa tamaan ang isang motorsiklo. Tiningnan ng rescue teams ang vital signs ng driver ng SUV at nilapatan ito ng first aid. Magkakatulong sa pagresponde sa insidente ang UNTV News and Rescue at FEPAG. Inendorso ng team sa PNP ang pasyente at dinala ito sa police station. Ang Manila DRRMO ang tumulong at nagdala sa ospital sa rider ng motorsiklo. Sa Cavite, nauwi sa aksidente ang sanay masayang pamamasyal ng mag-asawa. Bumangga sa Center Island ng isang motorsiklo sa Barangay Sampaloc 2, Aguinaldo Highway, Dasmariñas City, pasado alauna ng hapon, February 25. Pauwi na kami, parang nakakaramdam ako ng antok. So, naghahanap ako ng masisilungan para i-relax ko sana yung aking mata. Medyo alanganin yung panahon, kaya diretso na ako. Isang indap lang, parang isang pitik ng mata ko. Pansin ko na, nandyan na yung island. So, hindi ko na maiwasan na alanganin na. Ginawa ko na lang, in-slide ko konti yung motor para hindi kami dumirekta mismo sa pinakagitna ng island. Nagtamo ng injury ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos tumilapon. Nang mabigyan ng pangunang lunas ang biktima, dinala ito sa Silang Medical Specialist Hospital. Dumating yung mga rescuer ng mga taga UNTV na kay Daniel Rason. At salamat po sa kanila at ay nagapan yung aming pagkakadisgrasya. Kami nagpapasalamat sa mga rescuers na sila yung nag-assist na para anuhin yung mga sasakyan, tumawag sa mga emergency rescuers tulad ng UNTV, tulong muna bago balita. So, nadala naman si Mrs. ng maayos at ako yung lubos-lubusan nagpapasalamat sa inyong lahat at nandiyan kayo lagi. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver upang tayo ay makaiwas sa nakamamatay na dengue at ang mga naituro po namin sa inyo ay magamit natin sa oras ng pangangailangan. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto ng first aid at disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po, ako po si Benedict Galasa.